Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Linlin Matugas. Pangalawang tanong na pala niya to. Sabi niya, last na po to, Sheikh. Pwede ba matulog pag asar or maghrib, mapabata man o malaki? Tungkol sa asar, mayroong hadith dito na naitala na ang sino mang natulog, faman nama ba'da al-asri, faqad ikhtalasa aqluhu, fala yalumanna illa nafsahu. فإن اختلس عقله فلا يلومن إلا nafsahu. Ang hadith na ito ay da'if. Kaya nga masisira yung kaisipan niya kapag natulog daw siya pagkatapos ng salatul asar. So pangkalahatan, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama kaugnay sa pagtulog pagkatapos ng salatul asar. Ang ilan sa mga eskwela sabi nila makruh at nabanggit ito ng ilan sa mga scholar natin na ito ang pananaw ng karamihan sa ulama, pero wala silang mabigat na dalil, which is itong dalil na ito na nabanggit natin ay daif at ayon din kay Sheikh Albani rahimahullah ay daif, at ang ilan sa mga hadis dito ay mawdu'a, ibig sabihin kasinungalingan. So pangkalahatan, walang katibayan na nagbabawal na matulog pagkatapos ng salatul asar o before salat al-asar. Sa Maghrib naman, nagkaroon din ng opinyon ang mga ulama. Nagkaroon din ng opinyon ang mga ulama. At may nagsabi na pwede, may nagsabi na makruh. Ang sabi kasi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, naitala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kana yakrahu an-nawm qabla al-isha wal hadith ba'daha muttafaqun alayh. Kinamumuhian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagtulog bago ang isya, which is after Maghrib. So, ang pananaw ng ating mga ulama dito, pangkalahatan ito sa lahat ng sala, na makruh magsala bago ang sala. Kasi daw baka daw makatulog ka at hindi ka makagising. Opo. So, pero nagkasundo ang ating mga ulama mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'i at Hanabila na hindi makruh ang pagtulog before ang sala. Hindi makruh ang pagtulog before sala, maliban sa salatul isya. Maliban sa salatul isya. Kasi ang salatul isya, yun nga kasi may dalil kasi na nasa hadis na pagkasunduan ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim na ito ay makruh. Makruh. At ang ilan sa mga scholar sabi nila, pwede ka namang matulog, katulad na halimbawa ni Imam Abu Hanifa, pwede ka naman matulog before isya kung sa tingin mong may gigising sa'yo. Kung sa tingin mo na may gigising sa'yo, pwede kang matulog kapag may gigising sa'yo. Pero ang Maliki at ang Hanabila, sa kanila makruh kahit may gigising sa'yo. Kahit may gigising sa'yo sa pagsasagawa ng salatul isya ay makruh pa rin dahil sa hadis na to. So pangkalahatan, makruh at hindi po kaaya-aya na matulog pagkatapos ng Maghrib o before isya. Iwasan po natin ang pagtulog dito kasi makruh. At maliban sa sala na ito, maliban sa pagitan ng salatul Maghrib at salatul isya, walang problema matulog after isya, after before salatul asr, before duhur, lahat ng sala maliban sa sala na ito ay walang pagbabawal na matulog dito. Ito lang po sabi ng ating mga ulama ang may dalil na makruh. Opo, ang pagitan ng Maghrib at ang Isya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.